Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday, August 28, 2025 at pangit yung galawan ng market natin. So, talagang ghost month at malakas na naman yung net foreign sale natin. Ayan. So, kaya nga hindi tayo masyadong kampante kahapon. So, yung green natin kahapon, kinain ulit ng index natin. So, bumagsak ulit tayo, 6,190.19. So, negative 1.33%. And meron siyang 769.81 million net foreign sale. Nahiya pa yung yung ilan na ibalik ulit tayo sa 2% na drop ng index. Actually, good news nga dapat kasi nagbawas ng interest rates yung government ng 0.25%. So 5% na lang yung kanilang mga lending interest rates. Ayan. So global market okay naman kahapon tapos yung Bitcoin medyo bumabawi na yung galawan for today's trading natin. Kaya majority ng pag-usapan natin laglag talaga, lagapak. Majority kasi ng mga big caps na stocks natin. Ay, balik ulit si BDO. Drop ulit siya ng another 3% tsaka si BPI negative 2.68%. So ako, ang tinitignan ko lang talaga sa market, yung index natin is ghost month talaga yung kanyang galawan. Ayan. So, wala tayong makikita kundi mga papitik-pitik na stocks lamang. Maraming nag-gain kanina pero mga penny stocks yung yung galaw natin tapos yung mga illiquid sila yung gumagalaw as of this time. Okay? So, nauna pa rin sa lista natin for today's trading, si Now Corporation, negative 12.5%. So, talagang gusto niya o pinil na niya yung gap. Ayan. So, ganun din si TBGI. Nag-fill the gap din siya. Kailan wala si TBGI dito sa trending stocks natin. Okay, so Verbad 303.76k net foreign buy. Okay, next natin si Plus, laglag din, negative 3.33% and meron siyang 13 million net foreign sale. So may din siya. OGP, negative 1.31%. Ito yung kahapon nag-breakout na. So 189.7k net foreign sale. Lodi, yung umarangkada nung nakaraan, nag-drop na rin siya. Puro trap ngayon. No? Negative 7.94%. And meron siyang 592k net foreign buy. Tapos si SUP natin, drop din. Negative 1.15%. Meron siyang 3.09 million net foreign buy. Tapos si ACN, negative 3, rather, ito lang yung verde sa listahan natin. Positive 3.21%. And then meron siyang net foreign sale, 36.84 million. Okay? So, mahina talaga yung majority ng stocks. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka po sa reviews natin or kung sumodjoin ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Ayan, pasensya na, medyo late yung last 2 days, pati nga ito, medyo late pa rin. Na-upload ko kasi ewan ko, biglang bumagal yung laptop natin. Mukhang wala ng memory, ubos na siya. So, nag-clear up tayo over the weekends. So, ayan. Pero nag-upload pa rin naman tayo. Medyo late nga lang talaga kasi ang bagal. Ewan ko, sobrang bagal ng laptop. Okay. And then, company reviews, mga sample trade sa market. So, check na lang po. Tapos, yung ating indicators, technical analysis, tapos fundamentals, yung risk management, and basic learnings po sa market natin. So, sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Club Trader crypto ko to. So, for the coming few days, may mga videos tayo dyan. And then, social media, Facebook account na Fluffy Trader para update ka sa mga posts or dito sa Facebook page po natin. So, double check mo na lang. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. So, very quick lang yung mga reviews natin ngayon kasi may na yung buong market natin. Okay? So, tingnan natin yung balita dito sa Twitter. So, ito muna sa pinaka-summary. Isa lang yung berde, malit pa, 0.45% is yung mga mining stocks natin. Sina APX yata to, no? Si FNI parang nagbabounce pa rin, no? At saka si Nickel. So, si FNI pala, di ba medyo tayo kay Mr. Joseph C. from the past few days, pinalitan na siya. So may interim na president yata sila sa
global ferronickel natin. Pero bad pa rin yun, yung balita na yan. Okay? So the rest, nag-drop property, negative 1.45%, laki. And finance talaga mahina, negative 2.41%. Kasi tinatanggal na yung mga ano, di ba? Interest rates natin. So very bad, 769.82 million. Isang araw pa naman, hopefully, hindi na ganyan kalaki. Laki nyo, no? So, ang daming nag-drop ng mga stocks natin. So, ito yata yung catalyst ni ASEN. The board of ASEN approves 55 million equity infusion into AC Renewables and 1.5 billion additional infusion into 300 megawatt Palawig to solar project in Zambales. Ayan. So, nagkaroon siya ng capital infusion. Okay. So, foreign funds bought, East West, PNB, Security Bank, PSE, AP, Manila Water, SEC, Jollibee Monde, CIC, AJ Lode, Aritz, Meg, Tel, Now, ICT Pure Gold, APX, Nickel, at saka si PX. Foreign funds sold, BDO, BPI, Metro Bank, ASEN, FGen, CNPF, DNL, Emperador, AC, Aboites, DMC, Ali, CPG, Globe, Converge, dito, Bloom Plus, Web, Aldi, Robinsons Retail, SSI, at saka si Wilcon. Okay, so drop si Converge, negative 2.16 ngayon. Is dominance in the fixed line broadband market. The newly passed Konektadong Pinoy Act could pave the way for Dennis Uy, Mary Grace Uy to eventually enter the competitive mobile sector. Okay, so may hype ng konti. So sa mga losers and winners ng market, nanguna sa drop si BDO, minus 3.35 at saka si Plus, minus 3.33%. Si Ali, nag-pullback na rin. No? Ganda ng mga galaw nito pero nag-pullback eh. Negative 3.26%. Aboites, negative 2.68%. ASEN, 3.21%. DMC, 3.11 up. Jollibee, 2.13. LTG, 1.43%. CNPF, 1.0. And AGI, 0.97%. Okay? So no formal consideration of sale of FCG. Monday clarified there are no formal plans drawn up nor any proposal of discussions made on a possible divestment of its block in Figaro. So, ang tagal na niyang binabalita. Kaya pabagsak siya, no, Figaro Coffee natin. Cityland to delist after merger with parent CDC. Nung ito lang yung mga napopost ko kanina yung mga nangyayari. So ACN pala, nag 5% kanina. At saka si DMC 2.2072. Mga alas 12 ito ha. So BDO minus 2.5, Converge minus 2.16. Share buyback, Fruit, SM, Petron, o PM. OLHC has successfully shifted its part Artico Mandaue cold storage facility to 100% renewable energy by participating in government's Green Energy Option Program. Okay. Ferronickel Chair Joseph C. voluntarily leave after arrest over citizenship issues. Ayan. So, kailang patunayan niya na ang parents niya is, may isang parent siya at least na Pilipino. Di ba? So, FNI announced its board president has elected. Ito yung bagong president, Dante Bravo as chairman, effective August 27. Kaya siguro nag-bounce yung price action niya. Last G's, medyo balance pa. Oh. Balance pa yung winners sa losers natin kanina. Si plus natin. Oh. Verde pa kanina hanggang sa magkabusan na ulit. BSP, so dapat good news sa atin to eh. Pero wala. Nabutan ng ghost mat, cuts policy rate by 25 PPS nung alas 11 ASEN at saka Monde pa rin yung gumagana at saka si DMC. ABS-CBN is expanding its digital presence by launching ABS-CBN News Channel on I1. Okay. ICT, through its unit Victoria International Container Terminal has signed new enterprise agreement with local unions extending March 2029. Nung alas 2 naman, ayan, laglag na yung market. So Pure Gold BPI, Pure Gold nag-drop na rin pala kanina. Negative 3.3%. Okay? So Maharlika, ayan, nakala ko si na NGCP magkakaroon ng galawan. Maharlika Post, 2.68 billion profit in 2024. Malaki niyan. Tapos sa FTSE, rebalancing, okay, wala epekto. Kasi hindi, okay, umakyat si Security Bank, di ba, kapon. Pero the rest, hindi naman ganun kalaki yung kanilang mga galawan.
And US market is okay yung galaw nila kagabi. Tapos yung futures, alam ko okay din yung yung futures na nakita ko kanina para sa US market po natin. Okay, so yun lang muna, konti lang yung balita natin kasi hindi rin naman ganun kaganda yung yung galawan ng pinakabuong markets natin. Okay? So, patalastas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guides sa trading. Gusto mag-aral sa market natin during this time, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, double check mo na lang. Punta tayo dito sa PSE market. So, okay. So, nag-drop tayo 1.33% nga. And ito yung pinaka-bad. 769 million net foreign sale. Kaya below 6,200 ulit yung galawan natin. Okay. So, talagang nagre-resist siya, no? Tapos na-break ulit yung 6,200. So, meron siyang gap dito. Pwedeng ganyan. Yung next na trading range natin. Nako. So, magre-retest naman pala tayo dito sa 6,000 level. Kasi wala eh. Wala oh. Ampaw yung natin eh. Ubus yung net foreign buy. Ayan. So, pare-parehas na downtrend na ulit yung galawan natin. Okay. So, very bad yung market natin. Okay. So, punta tayo sa mga winners ng market. Ang daming namula, no? Ayan, oh. Rather sa big caps. BDO, BPI, nag-drop. Ayala Corporation, Ali, Plus, SM, Globe, Metrobank. Ayan, so Pure Gold. Daming nalaglag na big caps. Okay. So, dito tayo sa mga winners. Kung titignan mo, mga penny stocks ulit. Si nakalusot si ECP, oh. Nag-up siya ng 9.86. Kailan wala siya kasing nakakatakot walang volume eh. Tapos si CDC, ano ba siya? Oh, mga penny stocks talaga, no? So 0.64 nag-up na 6%. Tapos CIC, okay, parang okay na to parang babounce na. So mga penny stocks, so ASEN, maliban kay ASEN, sa mga big caps natin na stocks. So ASEN is 3.21%. Aboitiz Power, 2.75. Ayan, bumabawi si AP natin. And lastly, puro 1% lang. Wilcon, 1.73%. PNB, 1.76. Ayan, bounce na rin. Kahit pa paano si PNB natin. Okay? So, sa mga losers, si Now, ayun papunta na siya. Fill the gap na usapan natin. Negative 12.5%. TBGI, minus 7.5. Close the gap na rin siya. Bloom, pero si Bloom, mukhang magre-retest talaga sa 2.6, no? Negative 7.53. PhilWeb, minus 6.73. Ayun, bagsak si NRCP. Tapos, wala namang volume. Plus, minus 3%. Ali, minus 3%. Okay. Ang ganda ng galaw ni Ali from the past 3 days. And lastly, si Converge, minus 2.16%. Okay. So, yun po yung galawan ng mga movers ng market natin. Konting silip tayo sa galawan dito sa global markets. Nasaan na yung Ito yung sinasabi ko eh. Ayan walang lumalabas na na virus na yata tong laptop natin. Okay, so dito sa US market, mix na yung galawan niya. So S&P futures minus 0.04, Dow futures 0.14, Nasdaq futures negative 0.13. Parang papunta to sa red. Ayan. So pero kagabi okay lang siya gumalaw. Europe, ayan, medyo mapula na. And then sa Asian markets, mix. Mix yung galaw natin. Okay, next sa crypto naman, umakit siya ng konti. Bitcoin 113K, Ethereum 4.5, XRP 3, tapos si BNB 869, si Dodge up ng 1.3%. Okay? So pero the rest mix din yung yung galawan dito sa mga cryptos po natin. Okay? So tingin tayo sa mga individual stocks. So very very quick review na lang kasi medyo pangit yung yung galaw ng market natin. So unahin natin si Now. Laking damage na itong si Now Corporation natin So kapon, pero lumaban siya napansin ko yung galaw niya kanina umaga. So nag-drop siya ng malakas na ganyan and then nag-recover siya ng konti. Tapos ayan, nag falling candle pa rin yung galaw natin sa kanya. So, in-assume ko, magre-retest na tayo dito sa 0.64. So,
Depende naman kung saan mo in-analyze. So, pwedeng sa Fibonacci, sabi natin kapon, or dyan sa mga gaps natin. So, parang nandyan naman yung gaps niya. Sakto lang, no? Pag i-adjust natin siya. Yun. Okay? So, tignan natin, na-break yung support niya dito sa ano, point 382 na pinag-uusapan natin sa kanya kapon. So, ina-assume ko na fill the gap. Hopefully hindi, pero fill the gap and then Dow G. Yan, yun pa rin yung antay natin dito. Kasi most likely siguro lalaroin pa rin itong mga to eh. Hindi naman siguro diretsong babagsak tong Sinanaw Corporation natin. So as of now, medyo mahirap yung yung galawan niya. Okay, so nandiyan muna tayo sa range 0.64 hanggang 0.75. So drop negative 12.5%, sinakto talaga yung 0.7 and meron tayong 303K net foreign buy. Nako. So ingat sa mga penny stocks. Lalo na ngayon, di ba? Ang dami na namang pumipitik na mga penny stocks natin. Mas mabuti na yung wala ka masyadong trade kaysa may trade pero drop naman. Okay, so tingnan natin by tomorrow ulit. See now, corporation, next, plus, nagsiso from positive, naging negative. O, negative muna na umaga, no? Tapos nag-positive, and then nag-drop din. Nako. Mukhang may direction si plus natin na pababa. Ayan. So, tingnan natin. Hopefully, shake out lang. Kasi parang siya, nag-breakdown ng konti dito sa sa triangular formation natin. So, na-assume ko, magre-retest na siya dito sa bandang baba sa 21. Around 21 pesos. Wala pa naman volume yung market natin. Nasaan yung mga net foreign buy ni plus? Wala na, no? Nakalabas na sila. Ang daming net foreign buy na ito dati nung umakit pa siya dito sa around May. Ngayon, wala na tayong makita eh. So, nag-drop si Plus, negative 3.33%, 24.65 ang close, and negative 13 million net foreign sell. So, hindi rin maganda yung outlook. Next, OGP. Okay lang muna, pahinga muna siguro. Si OGP natin, ayan, nag-retest sa MA9. So, nag-survive naman. Tignan natin kung hindi hanging man yung lumabas sa kanya. So, hindi pa naman confirm yan kasi first red candle pa lang. Okay? So, ito tinitingnan ko ng trend niya last time. So, yung pinaka-support natin sa kanya is MA20. Ayan. So, meron tayong konting trading range na pwedeng laruin dito kay OGP natin bago siya lumipad. Kasi bullish yung yung buong niya chart. Ayan, no? Bullish yung RSI, bullish yung galawan ng MACD formation natin. Okay? Saan ba yung drawing natin sa kanya last time? Ito yung pinaka-base niya eh. Pero malayo na siya eh. So, naka-breakout na kasi. So, kaya alam mo natin kung sa kanya 18.5 to 20 pesos, negative 1.31%. Okay? So, closing 19.54. Next, si Lode, yung idol natin. Asan na yung backdoor listing natin? Ayan, medyo nagkaroon siya ng pinanghinaan ng loob. So parang yun nga no, saglit. Balik ko yung drawing ha. Parang yung drawing natin na trading channel kagabi. So parang ganito yun eh. Next-extend ko siya dito. And then itong baba yung sinundan ko dito. Ayan o. So parang ganun yung niya, price action niya. So anyway, uptrend naman yung overall picture. Kaya lang, profit taking muna. So, bullish pa naman, no? Bullish pa. Okay pa siguro to si Lodi natin. Yeah, wala akong Lodi, hindi ako nakabili ng Lodestar. Okay, so nag-drop siya, negative 7.94%, 0.58 close, and 592K net foreign buy. Ganyan na lang, no? Nag-close the gap siya kanina, oh. So, nag-fill the gap muna si Lodi natin. Next, SGP. Ayan, meron pa akong hawak nito. Hindi ko pa binibenta lahat. Mali mo, meron pa. Ayan, sagarin natin. Pero parang na siya, no? Nagpipik na. Nag-double top. Oh. Ayan. So anyway, makikita natin yan sa opening bukas kung talagang na ba yan. Pullback na si SCP natin. Kasi kahit pa paano, yung galaw niya, pataas na rin yan mula dito sa mga breakout niya. More than 10%. Ayan. Ganyan tayo, mga 13% yung gain kaya currently dito kay SCP. So, tingnan natin. Overbought na kasi. Kaya nagano siguro profit taking muna. So, uptrend pa rin naman yung pinaka-overall picture. Yung pinaka-support,
Dito, malalim yung support natin eh. Dito sa around 12.55. Okay, tingnan natin. Naku, mukhang nag-peak na yata itong alaga natin. So, nag-close po siya 13.8 pesos, negative 1.15%, and meron siyang 3.09 million net foreign buy. Okay, catalyst, wala. And then lastly, ASEN. So, nabasa natin yung pinaka-catalyst. Meron siyang capital. And then, yun, nag-doji pala siya, oh. Doji kapon na yung classic, classic bounce pala si, ASEN, Morningstar. Kaya lang, ba't siya nauntog sa, MA9 na yan? So, hindi ko tuloy matanggal yung, niya, MA9 as a resistance. Okay. Pero good sign kasi may, siya, may red candle, may doji, may green candle. So, ang tawag natin is Morningstar, di ba? Yung mga mahilig sa Japanese candlesticks interpretation. Ayan. Okay. Grabe din pala yung pagka-oversold nito, 75 or 18 or 16 na lang yung pinaka-RSI level natin sa kanya. Okay, so tingnan natin kung temporary bounce, technical bounce dahil sa oversold condition or yun na ba yung bottom ni ASEN as of now. So nag-close siya 2.25 peso and up 3.21%. Meron siyang 36.84 million net foreign buy. Okay, so yun na lang muna. Very, very quick lang po yung review natin sa market kasi medyo pangit nga yung galawan. So ano ba, naka-sideline ka na ba during this ghost month ng market natin? Abutin pa tayo ng isang linggo ba mag-recover si PSE? Kasi wala. Laglag yung laglag talaga yung net foreign buy. So ito yung mga signs na ayaw mag-trade sa market kaya pumipitik yung mga small caps po natin. Okay po. So anyway, very bad market, Philippine markets. So abang na lang ulit tayo ng magandang mga setups kapag bumalik yung foreign buying. Okay po. So yun na lang muna. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page. Budagi Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto guide. Sali lang po kayo. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.